O God. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, ang title po natin is Called to Persevere, no? Tinawag upang magpatuloy or magtiyaga sa buhay. Now, gusto ko lang pong mag-share ng mga ilang story po ng mga tao na nagtiyaga po sa buhay at nakaranas ng pagpapala po. Kilala niyo po ba si Cha Sasun? Kilala niyo po si Cha Sasun? Korean po siya, no? Si Cha Sasun po ay naging Korean legendary sa kanyang pinakitang pagtitiyaga sa buhay. Bakit po? Kasi noong April 25, nag-start po siyang kumuha ng driver's license. Okay? Pero nahirapan po siya na makapasa. Hindi siya makapasa. For 3 years po, nag-attempt po siya na kumuha ng exam. Every week, 5 times a week, hindi siya makapasa-pasa doon sa exam po nila, no? For 3 years, 5 times a week. Ilan po yon? 950 attempt yung kanyang pag-try para lang makakuha ng driver's license. And then, after po ng 950 attempt, nakapasa po siya. No? Ay 955 attempt, nakapasa po siya. And then, after ng literal, yung written exam, pagkatapos po nun, meron naman pong practical exam, yung actual driving. Unang 4 na attempt po niya, hindi rin po siya nakapasa. No? And after 960 times, na-attempt niya sa pagkuha ng driver's license, doon pa lang po siya nakapasa. And kaya naman po, alam niyo po, bakit siya kumuha ng driver's license? Kasi po, para mag-deliver ng gulay. No? Kasi meron silang farm para sa business nila at para madala niya yung mga apo niya doon sa zoo. Kaya po siya kumuha ng driver's license. Pero ang tagal niya po, tsinaga niya po talaga hanggang makakuha siya ng driver's license. Kaya po, after po na makakuha siya ng driver's license po, ay kinilala po siya na isa sa mga national celebrity ng Korea. No? At binigyan pa siya ng isang kotse ng Hyundai, para igawad sa kanya bilang reward ng kanyang pagtsatsaga. Kaya makita po natin dito, no, mga kapatid, na yung pagtsatsaga ay pag nagpatuloy tayo, magbubunga po talaga. Another example po is si Thomas Edison na nag-invento ng bulb, di ba, light bulb. 10,000 attempt, 10,000 siya nag-fail sa kanyang invention hanggang makuha niya. Kaya naman, meron tayong ginagamit na light bulb po ngayon, no? And kung kilala niyo po si Colonel Harlan Sanders. Kilala niyo po ba si Colonel Harlan Sanders? Sino po siya? KFC, di ba? Hindi niyo kilala kasi paborito yung Jollibee. Okay, di ba? At 1,000 ding attempt paghahanap niya ng tatanggap ng recipe niya. 60 years old na siya. Pero after niyang mag-attempt ng 1,000, doon pa lang tinanggap yung kanyang recipe. Kaya naman, nagkaroon ng KFC. Di ba? Ibig sabihin, sa buhay po natin, pag tayo po nagpatuloy, pag tayo po yung nagtiyaga sa buhay, ay magkakaroon po tayo ng matatanggap po natin yung gantimpala. And another example po, yun nga po yung dito po sa aklat po ng Hebreo, yung mga believer sa book na ito, sa Book of Hebrews, nagtiyaga din sila sa faith po nila at hindi sila sumuko sa kabila ng napakatinding pagsubok ng kanilang buhay. Tama? Hebrews chapter 10 verse 32 to 34. Sabi dito, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis ninyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan, inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. At kung minsan na may dinadamayan nyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan daw nila. At paano daw nila dinadamayan yung mga nakakaranas ng pagsubok? Sabi dito, dinadamayan nyo kahit inagawan kayo ng mga ari-arian. No? Kahit daw po, during those times, ay kinukuha yung mga ari-arian nila. Pag they claim that they are followers of Christ, kinukuha yung mga ari-arian nila.
Pero ang sabi ng Bible po sa atin, dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo at kahit inagawan kayo ng mga ririan, tiniis nyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Yun naman po pala, yung reward daw po ng ating pagtsatsaga sa buhay ay meron daw po tayong matatanggap. Now, ang question po is, bakit sila nagtyaga, yung mga nasa Book of Hebrews, yung mga Christian dati? Una po, dahil sa ginawa ng Panginoon in the past. Ano ba yung ginawa ng Diyos in the past? Si Kristo ay nagtyaga din sa krus para iligtas yung mga nananampalataya sa Kanya. Kaya naman po pala, no, meron tayong dahilan para magtyaga sa buhay kasi si Jesus po mismo ay naging matyaga din po sa atin. No, tiniis niya yung cross para tayo po ay iligtas. Number 2 po, Number 2 na dahilan, dahil sa naghihintay na kayamanan na hindi mawawala in the future. Kaya naman pala sila eager na nagtsatsaga sa buhay. Tayo, mga anak ng Diyos, mga Christian po, nagtsatsaga tayo sa buhay kahit maraming pagsubok po sa buhay dahil meron daw po silang hindi nawawalang kayamanan in the future. Sa kalangitan, merong reward ang Diyos sa mga taong nagtsatsaga. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, magtiyaga tayo. Sa buhay. Tama? Ano man po, sa trabaho, sa pag-aaral ng mga kabataan, no, sa mga magulang, sa pagpapalaki sa mga anak, magtiyaga po tayo. Sa ating pananampalataya, pagtiyagaan po natin yung mga pagsubok po natin sa buhay. Now, bakit hindi tayo nagtiyatyaga? Bakit tayo hindi natin sinatyaga ang buhay na ito? Kasi po, dahil ang ating problema sa kasalukuyan, minsan, ito po yung nagbubulag sa atin para hindi makita yung presensya ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok daw po sa buhay, yung mga problema daw po sa buhay, minsan yun daw po ang nagbubulag sa atin para hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya nga po, sabi ko po dito, no, because our present situation blinded us not to see the presence of God. Yung present situation, present struggle daw po natin, minsan nagbubulag ito sa atin para hindi natin makita yung presensya ng ating Panginoon. Kaya po ang encouragement po sa umaga po na ito, no? Para makapagpatuloy, huwag nating kalimutan ang ginawa ni Lord in the past, no? Na binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At tignan natin ang kasalukuyan na merong naghihintay na gantimpala ang Panginoon sa lahat ng tapat na nagpapatuloy sa kanilang pananalig po sa ating Panginoon. Amen po ba? Mamaya po, pagbaba niyo dyan sa pababa po yan, no? Pababa. And then, madali lang po bumaba. Tama? Pero mamaya, pag akyat nyo, hihingalin kayo. Parang gano'n yung buhay, no? Para makarating tayo doon sa taas, kailangan nating tiyagain. Ako po dati, ilang beses na rin po kaming, kasama ko yung wife ko po, si Jen. Ilang beses na rin po kaming, hindi pa kami mag-asawa po noon, magkaibigan pa lang kami sa church. Pero may masama na po siyang tingin sa akin that time. No? Mahilig po kami magkakasama sa church na umakyat po ng bundok. No, at siguro mga naka-apat na bundok po kami. And sa pag-akyat po talaga ng bundok, talagang very challenging, no? Very challenging. Parang minsan nasa gitna ka pa lang, gusto mo nang bumaba, gusto mo nang tumigil. Parang ayaw mo na, no? Pero ang buhay po, alam niyo po, pag inakyat natin ang buhay, nagpatuloy tayo, pagdating doon sa tuktok, meron palang napakagandang view na naghihintay po sa atin. Kaya ganoon po ang buhay po natin, no? Merong gantimpala ang Diyos sa mga taong nagtsatsaga at nananampalataya po sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya po ngayon, pag nagtsatsaga tayo dito sa pakikinig ng salita ng Panginoon, mamaya po may reward kayo na magsiswimming po kayo. Okay? Kaya naisip ko, topic ko, pagtsatsaga, kaya sabaan ko to. Mga 2 hours siguro to para at least matest agad yung pagtsatsaga. Okay po, as I end po, bago po ako magtapos. Okay, matatapos na po ako. Biro lang po yun.
paano tayo magtsatsaga sa buhay na ito? No? Paano tayo ipapakita natin yung pagtsatsaga? How to persevere? 3 bagay lang po, no, na pinakita dito sa Book of Hebrews. Tandaan po natin to. Alam nyo, may mga taong sinatsaga nilang buhay pero puro sila reklamo sa buhay, parang puro sila, puro mga pangit ang mga nakikita nila. Pero ang mga Christian po is above normal. Is above normal. Merong higher calling ang Diyos sa mga Kristiyano pagpatungkol po sa buhay. No? Number 1 po, how to persevere. Number 1, persevere joyfully. Magtiyaga daw po tayo na merong kagalakan po sa ating buhay. Amen? Tiniis, sabi dito sa verse 34, tiniis nyo ito ng may kagalakan. Nagtiis daw po ang mga anak ng Diyos in the past ng merong kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Ibig sabihin, kahit po napakahirap yung sitwasyon nila, meron po silang kagalakan sa kanilang puso. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng pagluha, na wala ng pag-iyak. Pero ibig sabihin ng merong kagalakan sa puso, meron kang pag-asa, no, na buhay na pag-asa sa gitna ng mga pinagdadaanan po sa buhay. Yun po ibig sabihin ng joyfully, persevere joyfully. Para bang si Jesus, sabi sa Hebrews chapter 12, sunod na chapter dito, sabi niya, He endured the cross with joy. Pero si Jesus, grabe yung iyak niya, no? Nung tiniis niya yung nung nagpipray pa lang siya, umiyak siya ng sobra. Pero sa kaloob-looban niya po, meron siyang kagalakan sa puso niya sapagkat meron pong naghihintay na pagpapala, no? Sa kanya ang Diyos para sa kanya. Kaya, persevere joyfully. Amen? Sa mga kabataan, kayang-kaya po nating tapusin yung ating pag-aaral. Tama? Kasi alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Pangalawa po, persevere faithfully. Persevere faithfully. Magpatuloy ka na merong katapatan sa Diyos. Sabi ng verse 32, remember how you remain faithful even though it meant terrible suffering. Grabe, no? Sabi na salita ng Panginoon, ang mga anak daw ng Diyos in the book of Hebrews, nagtiyaga daw sila, nagtiis daw sila ng merong katapatan. Ano ibig sabihin ng merong katapatan? Ibig sabihin po nito, nag-rely sila sa Diyos, hindi sa kanilang mga sariling kakayanan at kalakasan. No? Ganun pala, pag tayo po ay nagtiyaga ng may katapatan, ibig sabihin, nag-rely ka sa Diyos, hindi lang sa iyong sarili. At dahil lagi kang nag-rely sa Diyos, ano man ang nais niya, ayun ang gagawin mo, mas pipiliin mo yon. Mas pipiliin mong sundin yung kaparaanan at kalooban ng Panginoon. I don't know po, kung meron tayong mga pagsubok ngayon sa buhay, meron tayong pinagdadaanan sa buhay. No? Tayo po, meron tayong higher calling. Our higher calling is not just to pass in this world, but to pass in this world, to live this world with faithfulness. Faithfulness, relying to God's promises and power sa ating mga buhay. Amen po ba? Pangatlo po, persevere in trusting the Lord. Magtiyaga tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Pinagkakatiwala mo sa Diyos ang resulta. You just do your part. Sometimes in our lives, para bang hindi tayo, parang sumusuko tayo, parang hindi ako sigurado dito sa resulta na to, parang hindi ako sigurado kung ano yung mangyayari dito sa bagay na ito Sa pag-aaral ko, sa trabaho ko na to, parang hindi ako sigurado Pero, you persevere trusting the Lord. Hindi mo man lang alam ano yung mangyayari sa kinabukasan, ba't pinagkakatiwala mo yon sa ating Panginoon? In life, maraming bagay na hindi mo naman kailangang problemahin. Minsan nga, pinoproblema natin. Hindi man natin problema, pinoproblema natin. No? Pero alam niyo po, let us trust the Lord in everything, details of our lives. Amen? Kahapon po, nag-officiate po ako ng renewal of vow doon. Dito lang po, doon sa Alfonso lang. Unahan lang ng konti. And yung transient na rent nila, yung may-ari is galing abroad. Tapos
Nagtayo na lang sila ng ganong business. And then, pagkakita ko doon sa tao, sa may-ari, akala ko 40 years old lang. Yun pala, 60 years old na siya. Sabi niya, eto, 60 years old na nga ako. Sabi niya, ay, sir, 60 years old na kayo? Para kayong 40 years old. And sabi niya, kasi pinipili ko yung mga inaalala ko sa buhay, pinoproblema ko sa buhay. Kaya naman, ganito yung, marami nga nagsasabi na ganon. Sa buhay po natin, ganon, no? Meron tayong part. Dapat nating gawin. Ano yung pwede mong gawin? Mag-aral na mabuti, gawin yung part mo, sa trabaho, gawin mo yung best mo. At meron pong malaking part sa buhay natin na hindi natin kayang gawin. At yung pagkatiwala natin yun sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya ang encouragement po, especially po, sa mga meron po tayong 6 na ibabaptize po ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord. By the way, gusto ko lang po magpasalamat sa mga magulang, no? Sa mga magulang natin na nandito. Kasi, when I asked them, paano nila nakilala ang Panginoon? Kasi I asked them, no? Kailan mo nakilala si Lord? At paano mo nakilala ang Panginoon? Alam niyo po, lahat sinasabi nila, merong parte yung mga magulang sa pagkakilala nila sa Panginoon. Kasi po, tinuruan ako ng magulang ko, ginaid ako ng magulang ko. Kaya maraming salamat po. Palakpakan nga po natin ulit si Lord sa buhay po ng ating mga magulang. Kaya sa mga ibabaptize po, nung si Jesus po ay nabaptize, kanina nga nag-usap kami Sister Flor sabi daw ni Kambal pag nagbabaptize, sabi niya, Mami, pag mabaptize pa, bubukas ba yung langit? Okay. And nung si Jesus po binaptize, no, bumukas yung langit at bumaba yung banal na Espiritu sa kanya. At it's a picture of our baptism also. When tayo po, mababaptize tayo, God will open the windows, the door of heaven to pour out His blessing. Amen? And the greatest blessing of God is the Holy Spirit. Is the Holy Spirit. That the Holy Spirit will enable us, strengthen us, will guide us, will be with us until the end of this world. Sasamahan tayo ng banal na Espiritu. Bakit tayo sasamahan ng banal na Espiritu? Because this life is not easy to take to daanan yung buhay na ito. Pero don't worry. Ang banal na Espiritu ang sasama sa atin at tutulong sa atin. Amen po ba? Kaya pag nagpabaptize ka, that is the starting point ng mga challenges din sa buhay. Minsan may mga nagpapabaptize, sabi nila, hindi ako magpapabaptize kasi baka parang hindi ko mapanindigan, baka hindi ko kayanin yung pagiging Christian. Kahit di po kayo magpabaptize, mahirap po talaga maging Christian kung wala ang banal na Espiritu po sa buhay po ninyo. No? Ngayon, ang pagpapabaptize ay pagpapakita ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Lord, I declare, I follow you truly, and I believe that the Holy Spirit will guide me, will strengthen me. And kaya ako magagawa ang buhay na ito nang merong kaluguran sa inyo dahil nandyan kayo para sa akin. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Ulitin ko lang po yung verse po natin. Sabi dito, kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako ng Panginoon. If you want God's promises, you need to endure. You need to persevere with joy, in faithfulness, and persevere in trusting the Lord. Amen? Ganito po, isa sa pinakamalaking factor kung bakit natin nakakayanan ang buhay po na ito, dahil po, meron tayong kasama. Meron tayong kasama. No? Meron tayong kasama. Ang mga bata po, once they are enrolled in school na maliliit pa lang sila, ang unang mararamdaman nila takot kasi hindi na nila kasama yung kanilang mga magulang. Tama? Parang may fear. Pero para magtagumpay tayo sa buhay na ito, para magawa natin yung kalooban ng Panginoon, alalahanin mo, meron tayong kasama.
may pinangako ang Lord sa atin. Ang banal na Espiritu, pangako ng Panginoon, kasama natin sa buhay po na ito. Amen? Amen. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. I invite po yung mga ibabaptize, punta na rin po dito para isama po natin sa prayer. Sige po. Punta po kayo dito sa harapan. And can we, stand? Tayo po tayo para, ayan. Sige po. Dito kayo, lapit kayo. Huwag kayo maya. Okay. Ayan. Ulitin ko po mamaya, no? Ulitin ko po, pagkababa po natin, maglapag po tayo ng mga gamit. And then mamaya po, awit po tayo ng isang song pa doon sa baba. Tapos samahan natin sila sa kanilang baptism, no? I-witness po natin kanilang baptism. Okay, let us pray. Let us pray po. Aming